Very active naman tong senador na to kahapon, nakita ko po. Ganun po? May kaaway kahapon? Mukhang hindi ko na po alam kung sino dahil parang marami namang away-away na yun. Teka muna, may isang taga-usaa yata yun na parang nasaktan at Oo, yun pala, tapos oo. pilit na isinasakay doon sa isang sasakyan. Ano ho bang pangyayari doon at ba't nagkaroon ng ganong sitwasyon? Well, ang report po sa akin dyan, kasi po nung nalaman ko na nagpasa ng resolution na mag-protective or custody si Senator Bato sa Senado. Mm-hmm. So nagkaroon po kami ng pakikipag-ugnayan sa aming pong leader lahat po. Mm-hmm. At ang naging decision na lang po para medyo hindi mababawal ang intensyon, bawasan yung gulo. Mag-stand down na lang muna at irespeto na muna namin yung position ng Senado na yun, being ako equal body of the executive. So temporarily po. So yun po. Sabi ko, mag-withdraw na, tinawagan ko yung team leader, na-pull out ba tayo muna natin, labas na muna tayo. Mm-hmm. So, tinawagan ko po si Sec-Gen ng Senado, si Mark Madrona. Mark Mendoza. Na, sabi ko, boss, pupull out na kami, baka pwede, quiet nitis po, di palabasin na lang yung mga agent namin. There are about 20 plus po na nasa loob ng agent. So yung palabas na po ng building, in-stop po sila ng mga security. Ayaw silang palabasin dahil may QR code daw na wala silang QR code. So nawagan ko ulit sabi niya, boss, ayaw kami palabasin. Sabi niya nun. Sabi hindi kasi parang yung mga involved sa kabulan kailangan naka-content, i-detain namin. Yun daw yung advice. Sabi hindi naman tama yata yan kasi they're just enforcing yung valid warrant. It's an exercise of the police power po ng NBI which is an inherent power of the government. So nung i-stop, ang instinct na naman syempre law enforcement po, illegal detention ang mangyayari dito. So yung nag-i-stop, nagkaroon na we can arrest you. No enforcement kami, tapos gusto mo kami i-detain dito. So, nung sabi niya, dadalhin ka namin sa India, ganun pa mangyayari. Tapos bigla siyang napawalan din naman. Doon tumatakbo, dadapa po sa hagdanan. Ganun po yung nangyari. Yung dito, po, ito may video nga. kaya po nagkaroon sugat sa mukha, flat po yung pagbagsak, yun po yung kwento sa akin. Pero ito may video po kami na ipinapakita sa pangyayari po na yon, Director Matibag, ano? Binitbit na sa yung lalaki. Kaya binitbit na siya. So ganun pala, dahil tama kayo nung nasumusubaybay ako dito, parang may mga motion pa sa Senado na lahat ng kasama na humarang o gustong umaresto kay Senator Bato ay wag palabasin ng Senado, parang ganoon di ba may kino-contempt, kaya sabi ko nalito ako dun sa proceeding dahil sa nagkabiglaan. Yung pala nangyari nung lumalabas na yung mga taga-NBI upon your order sa team leader, hinaharang naman sila ng usaa. Opo, so, ang nakakatuwa po rito, I don't know, that tweets, hindi nakakatuwa, po. Yung the same personnel na usawa na nagpapasok sa mga NBI to enforce the warrant, nung palabas na sila naman din yung umaharang kasi bigla naman nagpalit ng liderato nagpalit po ng leadership So, yun ang ganun po yung pangyayari. Yun ang kakatwa, sabi niya. Yun ang kakatwa sa pangyayari, ano? Well, anyway po, are you confirming na yung pong galaw po ng NBI, sabi nyo kanina, coordinated ito sa Sergeant at Arms, then si General Rene Samonte, ito po ay coordinated din kay Senate President, then Senate President Tito Soto? Well, for the record, wala po kami pag-uusap kahit text message man lang po ni Senator Soto. Ang coordination po namin is with the Osawa. If there was a coordination po Osawa in the Senate President, that is to them, they are not privy to that communication po. Pero what I can say is meron po. Ang contrary to that place na kausap po si Senator Soto.
Oo, parang inaangguluhan po kasi si Tito Sen ngayon, Senator Bato na tinraidor daw siya ni Tito Sen at alam niya yung gagawin na yan. Parang ipapalapa siya sa Leon, gano'n. Sa ganang akin naman po, assuming lang po for the sake of argument coordinated with Senator Soto, I don't think there's nothing that there is something wrong with that. I think nothing's wrong with that. Ano po, being the head of the Senate, then dapat na-coordinate naman talaga sa kanya. Pero ako po, it's a matter of security, peace and order doon sa Senate premises. I'd rather coordinate with the usawa po. And so they can draw that assumption na nag-coordinate. Pero yung sinabi ng Tinraidor, I think kung meron man pong ganun, the commitment of everyone, especially the institution of the Senate, is to promote also law and order, which is na mandate ng NBI. So kung mag-i-implement po ng warrant, that is part of the law and order and the police power of the state. So, hindi po tama sabihin pinalapa because buti po sana kung alam niya may pupunta ron na mga terorista at hinahanap siya at nakipag-usap doon na gano'n, yun po pwede ba sa'yo pinalapa. But there is a valid order. The one who will execute the valid order is the proper authority. Hindi naman po yata tama na gano'n na magiging. Ano status ngayon, Director? Hanggat binibigyan siya ng protective custody ng Senado, hindi kayo gagalaw? Anong next move ng NBI? Just to set the record clear din po also, yung pong protective custody, ano po yan sa Senate po yan, pero meron po kaming mandato na we can implement the warrant. In fact, sinabi ko nga kanina, yung amin pong pag-alis doon sa Senado is not because hindi na namin isi-serve. Pero yun po, respeto lang, out of respect po, pagkilala lang po sa pagkilala lang po din naman sa Senado na nagsalita sila ng gano'n, then we will respect it. Pero until when? Meron na po kasi ang nakapile ngayon sa korte and alam naman po natin kung may mga pagtatalo. The final arbiter is always the Supreme Court. So, ang pag-uusap po namin, ako po as a director, meron po ako mga recommendation sa amin po mga authorities, the higher authorities ko. I'd rather wait for their decision po. And sila naman po will assess it. And ako naman po, kasama sa recommendation ko din at na if there's a Supreme Court na process na tingnan po natin na kasama na po sa pag-decide of Supreme Court process po na yan. Maghihintay na lang kayo sa final. Attorney Melvin, thank you sa oras. Magandang umaga po. Good morning. Good morning po. Maraming salamat. Attorney Melvin Matibag, NBI Director. Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. So, meron palang pending case ngayon sa Supreme Court. Meron na, nakapaghain na si Senator Bato. Senator Bato, ayun, maganda nga yun. At sana, aksyon na ng mabilis ng Supreme Court. Sabihin na ng Supreme Court na kung mag-TTRO sila dyan, mag-TRO na sila, kung kailangan, kung ano man ang aksyon, injunction, etc. Para wag nang tumagal kasi tinan nyo sa party po ng NBI, sabi nila nag-i-enforce lang kami ng valid warrant Kaya nga sabi ni Director dahil andyan na may nakahain na sa korte, hold muna sila. Ayun, parang nag-stand down sila. Stand down sila. Mga taga Supreme Court, Chief Justice Alexander Resmundo, aksyon ngayon! Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Senator Bato umapila kay Pangulong BBM na huwag siyang isuko sa ICC. Mga taga-suporta nananatili sa labas ng Senado. CBCP, mga dekano at profesor ng iba't ibang law school, nagbabala kung magkakaroon ng delay sa impeachment trial. Senate President Alan Peter Cayetano sisimulan forthwith ang impeachment trial kay VP Sara. Ombudsman natanggap na ang Partial Blue Ribbon Committee report hinggil sa flood control scandal.
Bilang ng mga pamilyang Pilipino nakaranas ng gutom dumami sa unang bahagi ng 2026. NBI, sisilipin na rin ang umano'y mga paninirang paid content ng PGMN noong 2025 elections. 3.3 billion pesos na halaga ng puslit na sigarilyo nasabat ng customs sa Agusan. Isa patay sa sunog sa isang residential area sa Novaliches. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:16 ang ating oras. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang